Hello na naman mga Kakit Crusader. Magandang tanghali sa inyong lahat. Meron na naman tayong babanata ngayon. Ito, actually, sobrang, mind-boggling tong pinagagagawa na itong si, pabansang Kamahol. Kakaiba to. Dito mo kitang-kita kung anong klaseng pagkatao meron to. Pakinggan niya. Let's listen. Natin. Dahil walang pera, hindi mali yan. Dahil sa korupsyon. Ang mga Marcos, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang korupsyon. Narinig nyo sabi niya, ang mga Marcos, trilyon-trilyon, bilyon-bilyon ang mga korupsyon. Ito tumatakbo to, sinabi niya to noong 2022 when he was running for a presidential he was a candidate for the presidential roles sa time na yon. Ngayon, ang nakakagulat dito is, dito mo makikita yung prinsipyo ng tao yung isip niya way back is different from kung ano yung sinabi niya ngayon. Ika nga, para itong aso na sumuka, tapos kinain niya yung suka niya. Di ba? Ganun yan eh. He firmly believes nung time na yon na mga Marcos ay sobrang corrupt, sobrang, alam mo yun, yung binabanata ng media, araw-araw yan, mga diktador, corruption sa mga Marcoses, at saka mga human rights violation lahat at mga kinamal nilang pera sa taong bayan. Now, ang ano natin dati was, ang na-press release nila was, sa media, was ang galing ni Marcos, ng tatay, 20 years nag-rule, diktador, daming nagawa, highway, EDSA, at kung ano pa, PICC. Well, hindi natin alam yung mga behind the scenes kasi walang social media. Eto, lumabas lahat, di ba? Malay ba natin na kung yung mga dating ginagawa ng Marcoses talaga, talaga naman talamak pala talaga ang korupsyon. Anyway, narinig niya si Pacquiao dito kung gaano siya ka-firm nung sinabi niya na bilyon ng mga ninakaw ng mga Marcoses. Hindi. Sabi, wapak na wapak yan eh. Kakaiba. Hindi mo maalis sa tao na mabibilib na talagang he's really against corruption. Wow naman! Di ba? Wow! Di ba? Galing, di ba? So, palakpakan natin yan si Pacquiao sa sinabi niya nung time na yun. Palakpakan natin siya dyan. Pero now, eto na ngayon. Ang nakakagulat dito, mga ka-Batman, mga ka-Cape Crusaders, is nasa slate siya ng administrasyon, BBM. So, ikaw na dating sobrang kinikriticize mo, ang kalaban mo, ngayon, kasama mo na at pinupuri mo. Diba? Napaka-weird nila. Sobrang weird. Sobra pa sa weird. Ang nakakatakot dito is yung paninindigan ng tao. Yung gaano ba siya manindigan sa mga bagay-bagay, sa issues. Mayaman na to Sobrang yaman na itong taong to. Grabe. As in. Pero sa yaman niya, hindi natin alam kung siya talaga maglingkod sa tao. Tumakbo ng pagka-presidente. Binanatan niya mga Marcos. Pero sa mga banat niya nung time na yon, alamin natin ngayon kung ano na yung tema niya. Right? Okay. Pakinggan niyo Pakinggan niyang mabuti. Lapit yung mga tenga niyo sa speaker Tapos ibubuto natin. Talagang ang talino natin. Ulitin natin. Yan. Dahil sa korupsyon. Ang mga Marcos,
billion-billion, trillion-trillion ang korupsyon. Tapos ibubuto natin. Talagang ang talino natin. Wow! Di ba? Ang talino talaga natin. Tas eto, papakinggan nyo kung gaano manindigan ang Manny Pacquiao. Ganitong senador ang iboboto natin. Well, wala naman nangyari. Senador siya before. Ng batas ba na ipasa nito? Ngayon, makikita na, mapapakinggan natin, sa una, banat niya, billion-billion corruption. Siguro nasasabi niya dahil tumatakbo siya as president. Babanatan niya, lalabas niya kung ano yung mga dapat niyang ibanat sa kalaban niya. And sa part na yan, hindi ako agree na dyan sa ganyang pagkatao. Kasi kung paano siya maging hunyango, paano siya mag-shift ng kanyang pag-iisip, dahil ngayon nasa under the slate na siya ng administrasyon. Pakinggan natin ha. Word for word. A few moments later. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? May korupsyon. Ayan. Diba? Tumanisik mura ako sa pinagsasabi nito. Paano mo integridad niya na makausap mo siya sa una, bilang sasabihin niya, ay iba pala yung pagkatao ni BBM. Kasi nung una, kahapon, sabi ko lang, napakakurap na mga to, bilin-bilin, trillion-trillion. Biglang ngayon, pinasok ng administrasyon, sinama, dahil sa kagustuhang manalo siguro, dahil akala niya, malakas ang Marcos kesa sa Duterte, dun siya nagkakamali. Diba? Yun ang pinakamaling-maling ginawa niya. Yung bagay na inakala niyang wala na ang mga Duterte. Diba? Diyan ay makikita again yung personality ng tao. Nasa sen yan, mga kabatman, mga procedure, kung yan bang klaseng tao ang iboboto nyo. Ang akin lang naman, tatanong lang naman ako sa inyo, no? Well, comment nyo sa baba kung karapat dapat bang iboto yung ganitong klaseng tao. Walang panindigan, paiba-iba ng isip, nung way back 2022, binabanatan, yung kalaban. Ngayon, wala na, taas kamay na. Diba? So, kayo na makakalam niyo. Anyways, lipat tayo sa ibang topic ngayon. Ito yung nakakatawa na naman dito. Kasi, actually, ito yung connection dun sa pinagsasabi ni Pacquiao, Manny, dahil nga under sa slate na ni BBM. Ito yung rally na ginawa nila sa Ilocos. Daming tao. Well, bakit nga ba? Saan ba to? Baluarte nila to sa Ilocos Pag ginawa kayo nila dito to sa Manila, sa NCR, ganun din kaya yung hakot na magagawa nila. Doon mabilis maghakot. Siyempre, mga loyalista, mga sakop ni kabarangay, sakop ng lahat. Under to. And that's weird. Kasi, doon nila ginawa. Kumbaga, para bang, sa gumasos pa siguro kung sa iba sila, doon na lang kasi, mabilis. Mag-announce lang ako sa mga barangay chairman, sa mga councilor, akot kayo, meron tayong rally dyan. Mabilis na. At saka less ang problema. Pakinggan natin dito si Bangagers, o ano pinagsasabi nito. Napakatotoong tao nito. Promise. Pakinggan niya, Dahil may pagmamalaki ng alyansa na kami lang ang may kumpletong ticket mula sa dito po ako bilang dito lapit. Sana matulungan niyo ulit na babalik Ay, nawala. Sorry. Sorry mga kabatman, napindot natin.
At huwag natin kalimutan na si Tito Sen, Senator Soto ay naging Vice Mayor din ng Quezon City. Ayun. Pakinggan natin ulit to. Nagkukulang sa boses ng kababaihan at maglalaban para sa karapatan ng ating kababaihan dahil apat sa ating mga kandidato. Fast forward na natin Mga para babae ay mas palagay ko, mabilis. mas matatapang pa ito kaysa sa mga lalaki na Alam nandito. ko naman kasi puro katotohanan sinasabi nito. Abogado naman, apat din. Apat ang abogado natin. Abalos, Binay, Cayetano, Tolentino. Si Amy nag-aaral din sa law school. At pinagtatalunan lang nila kung sino daw ang pinakamagaling at sino pinananggaling sa pinakamagandang eskwelahan. Ngunit lahat yan ay magaling, lahat yan ay matalino, lahat yan Oh, narinig nyo? Binanggit niya si Mangga Aimee. So si Aimee, andyan dyan. Siyempre, andyan sa slate niya. Diba? Dahil press release ni Aimee na mahal niya si BP Sara. Siyempre, mahal din niya kapatid niya. Ano ba? Blood is thicker than water. Diba? Siyempre, pagka-oras na kapatid-kapatid na pamilya na pinag-uusapan, dito ako sa kapatid. Tapos politika pa. So, andyan si Aimee, actually. Kung mapapanood nyo, guys. Pakinggan ulit natin siya. Yung totoong taong presidente na to. ay ginamit na ang kanilang kakayahan upang pagandahin ang Pilipinas. Dito po ako, bilang dito lapit, sana matulungan niyo ulit na babalik sa Senado. Ito, na nangyari dito sa alyansa ay lalong nakaka-impress ang kanilang pinagsamang lakas at galing. Ano po, sa ating mga kandidato ay veteranong senador. Palitan mo na lang, matagal mong senador kasi pag veterano baka kalain mo, hindi mo mga buti matanda. Andito po, ang ating mga senador, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator naman! Pagpasok mo sa Senado ng mga election sa Senado ay wala na pong OJT. Hindi na mag-aaral. Alam na nila ang trabaho. Alam na nila ang pangangailangan ng Pilipino. Alam na nila ang gagawin nila upang gawin ang at idala sa ating mga Palapakan natin yung mga veterano daw. Veteran nga daw. Dahil na yan, mga pinag-isabi niya. Veterano daw yung kanyang mga kandidato. Veterano kaya saan, ano? Lito Lapid. Alam ba? Pacquiao. Ay, Diyos ko. Pakinggan ulit natin. man ay nanggaling naman sa Kongreso na subok sa batasan. Andyan po ang mga Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Kitang-kita naman natin na ito lahat ay sanay na sanay, subok na subok at matagal nang nagpapakita ng galing. Hindi na ba dito sa pagpangday ng mga batas? Apat ang nagsilbi sa kabinete, humawak ng cabinet rank na posisyon. Si Abalos, DILG Secretary. Si Tulfo, nag-DSWD Secretary. Lacson, ng Yolanda Rehabilitation Commission. Tolentino, ang namuno ng MMDA. Ngunit, sa kanilang katungkulan, ay hindi lang po sila parelax-relax. Tingnan niyo po ang kanilang mga record at makikita po ninyo na sila ay nakagawa ng magandang pagbubuti para sa kanilang mga kagawa. Alam nila ang government work galing sa kabinete. Hindi lang dada, pero gawa ang kanilang ipinapakita. They are not here to propose. They are here to propose. Tatlo ang naging gobernador ng malalaking probinsya. Alam nyo na, Manang Aimee, dito sa atin, sa Ilocos Norte. Lito Lapid, Governor Lito Lapid ng Pampanga. Si Aimee, di ba? Ng Cavite naman. Bukod pa ron, kasama nila ang tatlong naging city mayor. Binay, ng Abi Binay ng Makati. Tolentino ng Tagaytay. Abalos ng Mandaluyong. At huwag natin kalimutan na si Tito Sen, Senator Soto ay naging vice mayor din ng Quezon City. Wow naman! Hindi rin po tayo makakalimutan sa boses ng kababaihan at maglalaban para sa karapatan ng ating kababaihan dahil apat sa ating mga kandidato ay babae pero itong mga babae ito ay mas palagay ko mas matatapang pa ito kaysa sa mga lalaki na nandito ngayon. Wow naman! Apat ang abogado natin, Abalos, Binay, Cayetano, Tolentino, si Amy nag-aaral din sa law school. At pinagtatalunan lang nila kung sino daw ang pinakamagaling at sino pinananggaling sa pinakamagandang eskwelahan. Ngunit lahat yan ay magaling, lahat yan ay matalino, lahat yan ay ginamit na ang kanilang kakayahan upang pagandahin ang Pilipinas. Kung itatanong naman natin, sila ba ay isa lang ang pinanggalingan? Tiga Maynila lang ba lahat? Tiga Luzon ba lahat? Hindi po. Dahil pagdating sa geographical representation, dalawa ang tiga Mindanao. Si Manny Pacquiao ng Bukidnon. Sarangani at saka Jensa, si Erwin naman, lumaki sa Davao Oriental, sa Sulu, mga probinsya kung saan nadestino ang kanyang maraming ama. Ang unang Vicente Soto Bukid ng ay daw puta. Ano ba? Bakag! Diyos ko. Nakasingot na naman ng pulboronic to si Kuya. Bukid nun, si Pacquiao, nagsarangani at Jensen. Puta na lang pakandami. Ang tangita na talaga nito, my God. Bukid Manda, si Pacquiao. Ay, lako, Pacquiao. Kumain ng tae. Andyan ngayon sa BBM Snake. Tuloy natin. Senador na taga Cebu. Ang nanay naman namin ni Amy, alam niyo naman
100% waray. Alam naman natin pati na ang lolo ni Camille ay galing sa Iloilo. Wala yan po ang ating ipagmamalaki. Dahil po naunawaan nila hindi lamang ang mga problema na hinaharap na nasyonal, hindi lang ang mga problema sa taas, sa Senado, ngunit lahat po sila ay may karanasan sa local government, may karanasan sila sa executive, lahat po sila ay nakapagpakita na ng kanilang kakayahan. Kaya po ay kayang-kaya naming maipagmalaki. Bukod po dyan, tingnan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanila ang kasabwat sa pagbisa ng sarang pera para sa kandalaan. Dahil sa pandemya pinabayaan ang ating mga Grabe, no? Napakasinungali. Diyan mo talaga makikita yung kulay nito, lumabas na sobra. Wala daw bahid ng korupsyon. Ika nga ni Kristo dun sa babaeng Samaritan. Sabi niya dun sa mga nakalimutan ko na kung ano to eh, sa Biblia eh. There was once a time na mayroong babae doon na nahuli na nakikiapid. Sabi niya, kung kuha kayo ng bato para ipukol sa kanya kung sino sa inyo ang hindi nagkasala. So, anong sinasabi dito ni BBM na etong mga to, walang bahid ng corruption. My God. Kinikilabutan ako sa mga pinagsasabi nito talaga, Panginoon ko, napakasinungaling talaga. Ay, nako. Anyway, diretso natin. pinobomba ng tubig. Tiyatama ng ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa rin na inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang natataguyod ng pugo ng sentro ng kapalapastanan ng mga kababaihan na mga pugo. Tayo ngayon ay nasa Pugo na isang naman. handaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang sambayanang may dangal, may sipag at may talino. Talaga Tayo ba? ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Babalik pa tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Nais pa natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan. Sino yung pinagkukuhayo? Na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Kaya naman, makakatiyak po kayo na kapag ang ating mga kandidato ay naluklok sa Senado at sila ay nagsimula ng kanilang trabaho, asahan po ninyo na sila po ay hindi makikihalo, hindi makikilahok sa ganyang bagay na ating iniwanan na at na ayaw balikan. Ito po ang aming pinagmamalaki. Ito po ang ating mga kandidato para ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Ito po ang hinaharap namin sa inyo, ang pinakamagagaling na Pilipino, pinakamasipag na nagsiservisyo publiko at ang buong buhay nila ay itinayanin nila hindi lamang para sa kapakanan ng kanilang mga sarili, kung hindi po para sa inyo, para sa taong bayan, para sa Pilipino at para sa Pilipinas. Sus! Kaya sa darating araw po, huwag nyo na pong tingnan ang mga ibang mga pangalan. I-shade nyo na po lahat po itong nandito na nasa harap ninyo at gawing nating 12-0 ang ating resulta. Trying hard, 12-0, ha? Ang sa ganun, matitiyak natin ang kinabukasan ng ating minamahal na Pilipinas. Mabuhay ang alyansa! Gago! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Mabuhay tayong lahat! Maraming salamat sa ginaganda kayo aming apo. Ito daw ang pinakamagaling at sino pinananggaling sa pinakamagandang eskwelahan. Ngunit lahat yan ay magaling, lahat yan ay matalino, lahat yan ay po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Ang aming pong pinagmamalaki at pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseservisyo sa publiko. At ito ay naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha Mamakaawa daw. at magagaling na kandidato. Dito lang iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, kami, hindi naman buhong sa numero, ngunit ang buhong para ipaglaban ang kapakanan ng Ang mga pinagsasabi niya, no, nagmamakaawa daw, kumuha ng boto, humingi ng boto ang oposisyon, which is ang mga slate under the Dutertes, mga PDP laban. Nanghingi daw ng boto, nagmamakaawa ng boto. Mga kali survey at mga survey sa Facebook, makikita mo, puro 3% lang yung mga nasa slate nitong administrasyon. Dun sa DDS, Diyos ko, 93%, 90%. Sino boboto dyan? Si Eric Sylvester Tulfo? Totoo yan? Niloko na nga Amerika, niloko pa Pilipinas. Sus Mario, si Pacquiao, dating tinitira. Si BBM, mga Marcoses, trillion, billion daw na kurakot. Ngayon,
number 1 daw economy ng Pilipinas. Kakaiba! OMG! Ay, nako. And the rest, kayo na ang bahalang mag-decipher. Ito pa sinabi niya. ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Kaya naman, nagtataka na ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil wala ikukumpara. Grabe, nagpapatawa ba to? Mukha lang daw bumili ng suka yung mga... Mukha pa lang bumili ng suka. Bakit inapurbahan at in-acknowledge ng COMELEC yan? Ha? Yan ang banat mo. Kakala mo tatatak sa utak ng Pilipino. Mukha bumili ng suka. Papatawa. Tanga-tanga lang gumawa ng nito, ng script nito. Hindi naman siguro siya gumawa niyan impromptu. Sigurado yung gumawa niya. Parang yung ng bata na nakikipagtalo na ang banat, wala ka sa tatay ko, mukha kang bumili ng suka, wala pala yan, mukhang matanda at kung ano, Diyos ko, napakaan pero kitatay Digong pa nagsalita siya, di ba? Sa lahat ng mga speech Tatay Digong, sa lahat ng mga pinuntang event and whatnot, grabe, nakikinig ang tao. Hindi katulad nito, wala tanga scripted, nagbabasa nga oh. Tangkita mo naman, di ba? Obvious na obvious. Anyway, ayoko na bigyan ng limelight masyado itong bangag na to. So, pinagsasabi niya dyan. Well, syempre, sisiraan niya. Tingnan lang natin, 12-0 daw ang kailangan nila. Pero, let's see. O anong 12-0, gising na ang mga taong bayan. Gising na sa lahat-lahat na nangyayari ngayon. Di katulad dati, mainstream media lang ang pinapanood. Ngayon, alam na lahat ng taong bayan kung ano nangyayari. Because of the social media. Bigay ng Diyos yan para malaman ng tao kung ang talagang kalidad meron talaga kay mga Marcos. Kung paano niya traitor si VP Sara. Kunwari daw, no to impeachment. A storm in a take-up ka pa nalalaman. Diyos ko po. Oh, ito, pakinggan niya, galing mismo kay Senator Bato, kung ano talaga ang kinaikutan niyang blanco na yan at saka yung pera na yan na akap na ginamit para sa PI. Doon pa lang, meron ngayon pa kaya. Pakinggan natin to. Automatic, miyembro ako ng BICAM. Pagdating sa BICAM, yung first day ng BICAM, I belong to the Senate panel. Sa kabilang table, yung mga House of Representative panel. Nag-manifest ako. Sabi ko, kasi base doon sa last na budget, nagmukha kaming tanga. Kami mga miyembro ng BICAM. Dahil, hindi namin alam, pirma lang kami doon sa BICAM report, yung pala sinigitan ng mga taga-House of Representatives ng akap. Ilang halaga ng akap? Malaki. Ginamit nila sa yung People's Initiative. Yun ang ginawa nila. So, Grabe. bakit meron ganun palang item sa ating Hindi na ito, binulgar niya. without us knowing. Senator So Bato. lessons learned. Sabi ko, during the first BICAM meeting, doon sa Manila Hotel, Manila Hotel, sa Manila, sa isang hotel sa Manila, sabi ko, nag-manifest ako. Manifest, Madam Chairman, that before we sign the BICAM report, please give us ample time to scrutinize everything that is contained in that BICAM report para hindi kami magbukhang tanga. Kita niyo? Nag-open daw si Sen Bato kay Senator po na check muna nila para di sila magbukang tanga. Kasi siyempre, ano yan most likely, matik yan, insertion yan So, they would have to scrutinize it first before they sign. Kaso, ano nangyari? Pakinggan nyo. So, pag sabi ko para hindi kami magbukhang tanga, alam ko na yung mga dumidiskarte doon sa
budget na yan, nakatungo, nakayuko, gano'n, no? O, tinamaan ito mga tambalos-los na ito. Tinamaan. Automatic, membro ako ng BICAM. Yan. Pagdating sa BICAM, So, kita niyo yung nangyari, di ba? Kita niyo yung gulungan doon, yung ikutan ng kung ano yung nangyayari sa BICAM, sa committee na yan, after doing the bicameral report. Ito nangyari dito sa Blanco na to. Inamin naman to ni Kimboy. Noong una, dinay pa sila. Ay, tayo naman dun sa unang vlog ko eh. Diba? Yung series of events on what happened. Dinay pa sila. Then later on, Kimbo admitted, technical staff daw niya ang gumawa. And again, alam naman natin, according to sa Omnibus Provision, na you cannot do anything about it. Well, diyan natin malalaman yan. Kaya nga, eto na nangyari, di ba? Nagsampa na sila ng kaso ngayon. Nagano na sila Attorney Vic sa Supreme Court. Lumapit na sila sa Supreme Court to declare the budget unconstitutional. And nung this week ata, Monday, nagsampa na sila Kong Alvarez at sa team niya ng kasong kriminal para kay Tambi, no? Or falsification, and so on and so forth. Na sana, there are hard evidence that could be present that is, malamang nang pinag-aralan nila yan. Hindi naman siguro sila mag-aaksaya ng panahon at gastos at pera para magsampa ng kaso dyan sa kay Tambi nang hindi naman pala, wala pala mangyari. Di ba? So, yan. Ito na yung mga sinasabing ano yan mga repercussions of kung ano pinagagawa nilang kagaguhan, no? Ngayon, ang style nila, impeach Sara. On the last day of Congress, of the session, alas 5, pinagdala sa Senate para aksyonan daw. Buti na lang, eto namang si Cheese, hindi namang nag-agree about it. Kaya tuloy yung pesting impeachment na yan, makikita nyo lang yung smile ni Sara, yung kaganda, yung ngiting panalo, alam niya, hindi bobo mga Duterte. They cannot tackle what's inside the heads of the Duterte. Diba? Yeah. So, hindi nila alam kung ano yung mga nasa utak ng Duterte, for sure. Kasi, iba ang utak ng mga Duterte. Matatalino yan. And again, ma-impeach man nila si Sara, which I doubt na magagawa nila because Sara may just be waiting for this. Ito impeachment na to para may bulgar niya lahat. Na on whether ma-impeach man siya o hindi, na ibulgar niya lahat. Diba? Mababasa nyo naman 7 articles of impeachment. Tawang-tawa, grabe. Yan yung susunod kong vlog. At sasabihin natin doon, lalabas natin doon base sa mga komento na mga attorneys na magagaling na hindi bias at nagsabi doon na kung anong klaseng impeachment ang inihain ng mga bugok na to. Yung articles of impeachment nila na imagine mo isa doon yung hindi pag-attend ni Sara sa SONA. sobrang nakakabobo, di ba? Ang tanga-tanga. Gago! Hindi ka mati lang ng SONA sasama sa articles of impeachment. Grabe. Wow! Diba? Mga bubok talaga. Anyway, dyan na po magtatapos ang ating vlog at may asikasin pa tayong another keep proceeding na. So, ang tabay-tabay lang kayo sa susunod natin. And by the way, don't forget to click, share, and subscribe to our channel. Tulungan naman para at least makagain naman tayong traction. I-update you sa mga meron tayong mga balita na dun sa mga taga-pasunod natin with regards to what's happening in the Philippines dito sa mga ginagawa nila sa mga Duterte, which is alam naman natin na itong mga Duterte ay God-given sa Pilipinas. Duterte. Yan ang markang Pilipina. Ano sabi nga? God save the Philippines. So, yun lang. Mga kabatman, mga Cape Crusader, paalam na. At ako'y babatsi na. Babush!